give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Alright, welcome back to our channel, lovely people all over the world. In the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. At ako'y mag-shoutout muna sa ating mga ka-TH in abroad, diyan sa Middle East, United Arab Emirates, Saudi Arabia, in Doha, Qatar, Bahrain, even in Indonesia and Malaysia, and also in Korea, Taiwan, and in Australia, New Zealand, and Switzerland, also in the Canada and California. How are you guys? At ngayon ay ako na naman ay mag-shoutout sa aking mga avid followers right here in the Philippines. Luzon, mabuhay kayong lahat dyan sa Visayas. In Cebu, Palawan, mabuhay kayong lahat. Sa Negros, Samar, Leyte. Sa buong isla ng Mindanao, lalo na dyan sa Zamboanga, Agusan Sur, Surigao del Sur, Surigao del Norte, at sa buong isla ng Dinagat Islands, Socorro in Siargao, and lalo na dyan sa Luzon, balik tayo dyan sa Pangasinan at sa buong Cordillera, sa Benguet, Baguio City, sa Ilocos. Kumusta kayong lahat guys? At tayo na ay mag-umpisa ngayon sa ating pagtalakay nito. Ito ang Big Rock or Monolith na merong mga malalaking boulders sa kanyang baba. Ito yung legit treasure sign or marker for Yamashita-Bear Treasures. Okay mga ka-TH, welcome back and just sit back and relax. Meron tayong titingnan ngayon na napakagandang treasure marker ito. Ito'y déjà vu ng yung first vlog ko ba guys, kung nakita nyo yung the last quest for Yamashita treasure, yung pinuntahan namin doon sa mangrove trees, inside the mangrove trees. Yun ay totoong treasure na na-recover, kaya lang naunahan kami. Kasi nakita ko yun, 18 years old pa ako, at nang binalikan namin na marami na kami, 20 years after, kompleto ng gamit, merong dalang malaking pambot, ay naunahan kami ng kung sino man yun ng mga treasure hunter. Napakagaling kasi nalaman nila na kahit nakatago sa doon sa canopy ng mga malalaking mangrove, natagpuan, meron talaga silang mapa, or maybe yun ay isang nakamarka na sa satellite ng itong, alam nyo na, meron kasing palaging surveillance ng mga sa satellite kung anong mga activity ng treasure hunter, tulad ng kapag makuha mo yung mga treasure bunker na malalaki na yan, bigla na lang merong darating na helicopter. Magtataka ka, bakit may helicopter ng army? Or kung private helicopter, may nakasakay na mga army at kukunin sa inyo yung nakuha nyo na malalaking halaga or itong treasure box. Nangyari na yan dyan sa Agusan, sa may Butuan yata, nung may nakahukay ng treasure box, biglang dumating yung helicopter at tinangay ng helicopter. Ewan ko kung, hindi ko alam kung may share ang nakakuha o wala. Okay, so punta tayo sa treasure marker na ito. Ito'y katulad sa natagpuan ko sa yung sinabi ko sa inyo na mangrove trees, na merong mga boulders na nakapatong-patong sa kanyang harapan. Ang kahulugan niyan, kung yan ay malalaki, yan ay sinadyang nilagay dyan as a marker na meron silang ibinaon na importante. Pwedeng sundalo ang ibinaon dito noong World War II, pwede ring kayamanan na hinahanap natin. Kaya i-search nyo guys ang history ng lugar, kung sino ang nagpatong-patong ng mga boulders na yan, kung merong bang farmer dyan. Pero sa tingin ko yan naman na bundok ay mga kogon lang, hindi pwedeng gawing farm yan na bundok, hindi fertile ang lupa. Kaya magtaka lang tayo bakit merong mga
boulders nitong medyo malalaking boulders na mas malaki pa yata to sa ulo ng tao. Ang iba naman ay kasing laki ng ulo ng tao. Kung i-close up natin to dito guys, makita nyo ang merong marka dito na nakasintro. At kung side view ito, parang ilong yan, dito yan nakalagay. Meaning ang ilong ay pwedeng pointer papunta doon. Or mismo dito sa baba kung saan nandyan ang mga boulders. Ngayon, ang pangalawang paghanap nito guys, kung ang mga bato na ito ay mga pampagulo lamang itong mga boulders dito, pwede rin na ang pangalawang direksyon nito ay ibinigay nitong maliit na dot. Okay, at kung i-align natin yan, ito ang item at ito ang kanyang nagbibigay ng distance, ang maliit na dot, yan ay 1 or 5 meters. Kaya ang gawin natin ay punta tayo sa kanan. Galing dito ay punta tayo sa kanan 1 meter muna dito. Hukay tayo dyan ng 2 meters deep. Dito na banda sa 1 meter galing sa bato. And then kung wala ay pupunta na tayo doon sa pangalawang distance which is 5 meters. So dito sabihin natin dito ang 5 meters. Ito ang last distance na ibinigay ng isang tuldok or isang dot na maliit. Okay, at ang una guys ay dito sa boulders, tanggalin nyo yung mga bato. Ito ang pinakauna na atake. Ang tawag ko dyan ay atake, yung medyo aggressive tayo sa paghanap, di ba? Kung hindi tayo aggressive, parang walang gana, di ba? Kaya atake ang gawin natin. Dito ang pangalawang atake. At ang pangatlo nito, guys, alam nyo na, pag nasa front ang marker, nasa likod ang treasure, di ba? Kaya kunin nyo naman ang inyong mga maso at tingnan ang ibabaw nito. Kung mayroong butas dyan na malalim, kahit 3 inches lang ang lalim, meaning hollow chamber, mayroong chamber ang bato na ito sa loob, mayroong lalagyan. Ngayon, ang sunod na gagawin ay ang likod mismo ng bato. Pukpukin nyo ng maso kung tutunog siya. Hollow rock chamber talaga siya. Lalo na meron ng mga itong crack dito guys. Parang matatanggal na yan. And then, ang pang-apat na gagawin guys ay kung ito yung bato and then nandito yung marker sa medyo matulis, ito yung likod niya. So ang gawin ay maghukay din sa likod ng 2 meters deep sa bato mismo, sa pinakalikod ng bato. 2 meters deep. Nandito yung mga boulders na banda guys. At itong pang-apat natin na atake ay sa likod na ng itong bato. Ito yung bato, ito yung mga boulders, at dito ang hukay mismo sa likod ng bato. Okay, hanggang dito lang ang aking pag-analyze guys. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating channel. Ito ay magandang treasure marker kasi sabi ko na sa inyo, deja vu or seemingly the same situation sa nangyari sa aking, kaya nga ako nag-vlog ng treasures ay dahil doon sa recovered treasure na kung saan kami naman ang unang nakakita, ngunit nakuha ng iba. Alright, so time to go, and I'm leaving you with the quotes na ang taong sumusuko ay hindi magtagumpay. The quitter is always a loser. See you guys. God bless you. Ciao for now.